Bali wala yung ahon sa kanya. Pakyat ng Baguio, kayang-kaya to. So ito yung binabayaran mo kay Aerox B3 SP. Ano po tinakakawak ako sa'yo? Recording naman sa naka-B2 ka. Maganda rin ang B2, promise. Halos same bike para sa akin. Itsura lang nagkatalo. Sa bangkingan masarap to, tsaka sa racetrack. So ito na yung first ride natin sa Aerox SP. Kasama si Mrs. Katingin. Mataas ba? Sakto lang. Mataas pero manipis naman siya eh. So hindi siya ganun kahirap angkasan. Okay, so nagpa-full tank muna tayo. So hindi naman tayo sobrang long ride ngayon, pero punta tayo sa Marikina. Yan, may tropa kasi tayo nag-invite. Dalawin daw natin yung kanyang bagong resto, tsaka auto detailing shop. Kaya ginawa namin, hindi kami kumain ng kalahating araw para sulit yung ano ron eh, ribs and steaks daw meron dun eh, di ba? Para sulit ang kainan mamaya. Ano siya? Auto shop? Auto shop siya. So parang habang ginagawa yung kotse o motor, ano, pwede kang kumain. Ganda. Palamig muna, no? First impression mo dito sa pinakabagong Aerox SP? First impression, sa upuan, parang medyo ano, kinapos ata sa, sa foam. Medyo ano eh, compare mo sa ibang, lalo na sa ADV 350 na kakagaling ko lang dun, di ba? I mean, kakaupo ko lang dun. So, medyo malayo talaga yung difference kasi yun, para kang nakaupo sa gel, sobrang lambot. Ito medyo, hindi ko sure kung tinipid ba nila sa foam or pag pinipindot ko kasi parang lumalaban eh, hindi ko siya mapindot. So, baka matigas na foam yung gamit nila. Hindi ko masabi. Pero yun, medyo naramdam ko sa puwet, medyo matigas. Actually, hindi na napansin ko nung unang-una sa ko dito. Yung foam talaga iba sa ano, B2. Malambot yung Aerox B2 dito talaga. Parang mas kumapal at mas tumigas yung foam tsaka yung seat cover. Feeling ko yung seat cover eh, kasi binago nila yung seat cover. Ginawa nilang maraming texture, makapal. Baka doon. So, pati yung upuan mo ganun din? Oo, ganun din eh. Yun yung napansin ko kagad na nalungkot ako kasi isa sa pinakagusto ko kay V2 tsaka kay V1 is yung upuan nila. Yung quality ng seat cover, ng foam, yung texture, ganda. Doon ako sa upuan, nung unang upo ko pa lang. Medyo ano yun, no? May umbok. Medyo tumaas ba sila? Parang di umbok. Ano ba tawag doon? Di siya flat. Medyo parang ano siya, bumilog, ganun. Bumilog. Oo, parang bumilog nga siya. Tapos yung suspension, yung pangalawa sa napansin ko talaga, kung i-compare mo sa PCX, NMAX, ano pa ba mga ibang nasakyan ko? Of all the scooters na nasakyan ko so far, medyo ano, hindi siya masyadong bouncy. Matigas. Hindi siya bouncy. Parang ano yung play niya. Parang kailangan mong palitan yung suspension. Parang ginawa nilang sporty siya. Yeah, kasi kung naka-comfort ka tapos bumabanking ka, mabilis ka, tatalbog-talbog ka. So, pag matigas naman yung suspension, kagaya sa mga sports bike and sports cars, doon naman yung maganda yung handling mo, pero pagka malubak, talagang ayan, matagtag. So, pipili ka talaga, wala talaga kang suspension for comfort and for matigas, unless magpapalit ka na electronically controlled suspension na real-time nag-a-adjust during lubak. Medyo ramdam dito sa passenger kasi talagang ano eh, nandito yung rear suspension sa akin. So, ramdam mo talaga yung katigasan niya. So, in terms of vibration, okay siya sa akin. Hindi ko naman na-feel na ma-vibrate siya. In terms of arangkada, maayos naman siya. Hindi siya yung biglang arangkada siya. Tapos, in terms of brake, smooth naman siya. Oy, puntik na, bilang mo preno. Puntik na yun. Ayun na nga yung brake. At least na-testing natin yung brakes. Smooth siya. Hindi siya nakakaba for me. So, all good siya for me. In terms of pagsakay sa Aerox, na-appreciate ko siya kasi manipis nga. So, compare mo sa PCX. Medyo, hindi ko sure, mas makakapal ang PCX, no? So, madaling abutin yung apakan sa'yo. Upuan, abot na abot mo rin. Kumbaga, sakto sa'yo yung position. Okay na okay siya in terms of lapad. Sakto sa puwet, pero hindi rin sobrang lapad to the point na mahirap mag-angkas. Upuan niya itself, yung gitna lang yung foam, yung gilid parang hindi nila nalagyan ng foam. Pinipindot ko nga eh, walang foam sa gilid. Kumbaga, meron man manipis lang. Kasi ramdam ko yung bakal eh. Ang ginawa kasi nila parang pa ganun yata kasi pabilog. So parang nasa gitna yung foam sa gilid nga, panipis. Yun lang naman, pero bearable naman siya. Hindi naman siya yung parang ayoko na nito, hindi naman. Okay naman siya sa akin. Yun lang yung i-request ko sa'yo kung sakali may papalitan ka dito.
suspension. So medyo nagkamali ako doon nung sabi ko nung una napakaganda ng suspension nung inuwi ko to from dealer kasi wala pala akong dinaan ng lubak tsaka magaling ako umiwas sa lubak. So nung kanina nung wala tayong naiwasang lubak talagang dire-diretso sobrang lubak. Naranasan ko na, naramdaman ko na talaga ano, matagtag nga pala talaga siya kung ikukumpara sa NMAX tsaka sa PCX 160 road sync previous PCX pa ganun. So maybe tingnan natin kung ma-break in baka gumanda-ganda pero mabilis pa rin yung rebound. So, tingnan pa rin natin. Ano eh, parang ano siya, parang kahit na maliit na lubak nararamdaman mo talaga. Oo. Unlike kay ADB 160 kapag nag-backride ka, gustong-gusto niya ng may angkas. Mas lalong gumaganda yung suspension. Okay. Yun yung comparison natin na nakita experience sa kanila. Kumbaga dito sa Aerox, hindi kami friends ng suspension. Parang kinukontra niya ako eh. Pero nga, dahil matigas sa suspension niya, sa handling naman siya maganda. Dahil sporty handling, sobrang sharp and precise na mga liku-liku niya eh. Sa bangkingan masarap to, tsaka sa racetrack. Pero ang kagandahan naman sa suspension is, pwede naman siyang i-upgrade. Marami tayong mga choices dyan. Pwede kayo mag-pro fender, ganyan. Fully adjustable. Mayroon ding G-Ren. So ito nga pala ang ating first time na nag-backride sa Aerox SP version 3 2025 at first time din ni Mrs. Katingin na experience ang version SP bilang isang backride. Di ko talaga siya matake. So talagang ano no, nasa sporty side siya, para ako naka-sport bike dito. Mayroon ako nabasa, nag-comment dito sa YouTube via translation, sabi niya itong Aerox daw ang pinaka-popular na scooter sa kanila. Gustong-gusto raw nila ito, panalo daw itong Aerox. Actually ako din naman sa lahat ng mga Japanese scooters, alam niyo naman ako, more on sporty riding ako, kaya gustong-gusto ko si Aerox. Kaya yung V2 natin eh, di ba? For keeps natin yun eh. Aerox V2 kasi natin, naka-suspension na yun, harap-likod, fully adjustable, kaya masarap yung ride. So ito, dahil stock, medyo puro reklamo yung backride natin. So hindi siya friendly sa backride kung long ride ang pag-uusapan. Kaya naman meron tayo yung PCX, NMAX, ADB, kasi nga meron tayo mga, ayan yung mga pang long ride. So yan, medyo nakaalog nga na yung ulo ko. Mas lalo na ako, no? Nandito ako sa likod. Medyo nakakahilo, masakit sa ulo pala to. So kidding aside, talaga medyo hindi siya on the comfort side. Pero ang ganda naman ito, once na ma-upgrade mo at ma-break in mo yung stock suspension, or kung gusto mo na mas magandang performance, upgrade mo lang siya. Mura naman ang suspension na pang Aerox. So gaganda na yung ride mo. Ayun. So ang ganda ng scooter na ganito, masisikip, kasya siya. Pero shoutout sa sa Kaberg. Ang gaan niya, hindi masyadong nahirapan yung leg ko sa pag-bounce ng pag-bounce. Gamit namin helmet, Kaberg version 1, drift. Kay Mrs. Katingin, sa akin naman Aero Matrix helmet. Napakaganda ng Aero Matrix helmet. Gamit ko yung clear visor niya sa gabi, tapos yung inner visor pag maaraw na gagawin ito. Tuwa lang ako sa helmet na to kasi magaan siya. Dahil sa mga ganito pala ang purpose niya. Lubak-lubak. Hindi mahirapan yung leg mo. Kasi di ba pag mabigat, nangangali yung leg mo eh. Parang lumalaban, meron kang mabigat na something sa ulo. Ito at least kahit paano wala akong nafe-feel. Ito ba yung ginamit mo nung na-aksidente ka? Kaberg V1? Ay, ayan, Kaberg V1 gamit ko. Kaya safe na safe yan. Lumipad ako pero hindi natanggal yung helmet sa katawan ko, sa ulo ko. Mas na-appreciate ko yung NMAX ngayon pagkaupo ko dito. Kasi parang nung sinakyan ko yung NMAX, hindi ko siya masyado na-appreciate kasi inisip ko na halos same lang naman siya sa ibang mga motor. Pero ngayon na nakaupo ako ngayon dito sa Aerox, mas na-appreciate ko yung lambot ng upuan ng NMAX. So hindi na mahirap pag nakatry ka na ng maraming motor, mahirap ka i-please. Masyado ka na maraming makikitang negative sa mga motor na magagamit mo. Kasi nakakompare mo na sila. Kaya kung ayaw nyo magbabudol, huwag kayo basta test ride o test ride. Kung hindi ka makakarulog tapos gusto mo na mag-upgrade. Pero sa isang banda naman, maganda rin naman yung makuha mo yung motor na pangarap mo. Kasi dun yung kaligayahan natin, mga riders eh. Pero actually, in terms of looks naman, talagang poging-pogi talaga sa Aerox, di ba? So, kung ibabase mo naman sa looks at meron ka namang budget pang upgrade tsaka pang ayos ng upuan or pang dagdag ng foam, why not, di ba? Talagang binild siya para pang build. Yun yung purpose niya. Maganda siya pang modify. Ito advantage ng scooter na maliit. Medyo maliit. Hindi naman sobrang liit nito. Kumusta ang bigat niya? Magaan. Mas magaan to sa NMAX. Hindi ko na-feel na malaking scooter dala ko eh. Hindi siya mahirap iliko-liko. So yung kagandahan kay Aerox, yung handling niya talaga. Yun yung
panalo sa kanya. Kaya nga nakatono yung suspension niya for handling bangkingan, aggressive riding, ganun. Ano yan, Lux Auto Spa, tsaka Madis Pasta Burger, dito raw. Oh, shit. Diba, yun ang kailangan nakamotor. Ganda na nakamotor, diba? Di tayo storbo sa parking. Tsaka talaga may paradahan ka. Ayun oh, dami kumakain oh. Dito raw. So, ang mura ng mga pagkain dito. Nakita niyo naman yung Mojos niya, 165 lang. Mura, no? Tapos yung mga steaks niya, pinakamahal niya, nasa 1,200 lang. Pares niya, 200. Actually, not bad na siya. So ito na yung mga in-order natin, no? Mojos with dip, chicken sisig, rib eye steak, beef pares nila, sobrang lambot, tsaka manamis-namis yung lasa. Para sa price, sakto lang talaga siya, hindi siya overpriced para sa akin. Try natin kung kakasya yung mga tinignan natin pagkain. So right now, marami din laman. Gawin natin kung kasya, parang hindi kasya. Yun. Wala. Kasya lahat. Malaki din ang compartment. Ito yung sabi ko sa kanya, ayun oh. So, masikip yung cover niya. Ang laki ng space dito. Solid dito sa Madis. Medyo challenging, pero dahil magaan naman tong Aerox, kayang-kaya. Diba? Napuno na rito sa Lux Auto Spa. Dito naman tayo kumain sa Madis Pasta, Burger, and Steak. First time natin kumain dito and ang ganda rito sa lugar na to. So ngayon pa uwi na, sagot muna tayo ng mga comments. So, meron tayong mga iba't ibang comments regarding the bagong Aerox V3. So, simulan natin dito kay J Flows. Sir Kenji, pag binigla nyo po ang acceleration, automatic gagana ang unang shift/S1 both on touring and sports mode, same as TechMax. Yun, tama. Ganun pareha sila ni TechMax. Yan, pagka spirited riding, binibigla mo yung throttle na activate yung shift. So, hindi mo na kailangan pindutin yung shift button pag ganun. So, sa V1 tsaka sa V2 wala yun. Sa TechMax lang ang meron. Yung meron ng YE CVT or Yamaha Electronic CVT. So, sa TechMax lang siya meron. Yes. Ito naman galing kay R4 ID Hub. Grabe idol, wala pa 1 month, kakuha mo na lang ng ADV 350. Ngayon Aerox naman, sana all. Sa akin V2 pa lang, tamang ipon lang sa V3 SP. Siyempre naman dahil sa inyo kaya ako nakuha to. Siyempre kundi dahil sa suporta nyo, hindi tayo makakapag-ipon pambili ng V3. Tsaka siyempre gusto ko kayo mabigyan ng magandang review at ownership review pa. And regarding naman sa naka V2 ka, maganda rin ang V2, promise. Halos same bike para sa akin. Itsura lang nagkatalo. So ito naman galing kay AJ De La Cruz 6941. Kaso delikado iwanan Aerox and Max na keyless. May tools na yung mga magnanakaw para ma-pair sa bagong remote yung motor. Dito sa amin sa Kalumpit, puro keyless na Aerox and Max ninanakaw. So regarding dyan, wala pa ako nabalitaan. So siguro, tingin ko mananakaw yun pagka bubuksan nila yung motor para makita yung code at ma-connect sa ECU, pero never yung nakaparada tapos mariread nila. Hindi pwede yun. So kailangan pag ninakaw ng buo, bubuhatin nila. Pagdating sa warehouse nila, doon nila i-connect sa ECU. Doon yung mananakaw. So hindi mo mapapaandar ng nakahinto lang. Papastart mo, hindi kaya yun. Galing naman kay iRide CDO 5604. Yung Aerox ba ngayon ay wala ng Mio sa pangalan? Talagang rekta na Aerox? Oo nga, no, parang tinanggal na nila yung Mio ngayon. Dati kasi Mio Aerox, di ba? Parang ganun. Oo nga, ngayon parang tinanggal na nila kasi medyo misleading nga kasi dahil yung Aerox medyo malaki na siya compared sa mga Mio 125. So sa tingin ko lang sobrang successful kasi ng Mio, kaya in-incorporate nila dati Mio Aerox, parang ganun. Parang sa Pilipinas lang nila in-incorporate dahil sobrang sikat nga ng Mio, pinasok nila. Parang yun lang sa tingin ko nangyari doon. Anong thoughts nyo mga katingin? Comment down below. So ayun, meron naman galing kay DCSQ6T. Boss, ano masasabi mo pag mag-pipe like JVT? Regarding naman sa pipe, kung naka all stock ka lang, kahit wag ka na magpalit ng pipe kasi sarap ng tahimik. Pero kung magkakarga ka ng makina, may advantage yung pagpalit ng pipe para dagdag power yan. Actually, dami nagiging concern ngayon na mga riders, di ba? Kasi nga sa mga ibang lugar, bawal na yung maiingay na pipe or kailangan stock pipe lang. Ano, nakakalito actually yung mga rules ngayon. Stock pipe lang ba? Or kahit
Basta hindi stock pipe, hindi pwede. Ano bang take mo dun? Binago na nila yung rules na naman. Pwede na mag-aftermarket as long as papasa ka dun sa decibel meter na gamit nila. Yung which is below 99 dB. Galing kay Rakero 28, para paint mo na lang yung fairings sa mags, syempre black or white, bagay sa lahat ng kulay. So naisip ko rin yan is either repaint or iparap natin pearl white, tapos siguro mags palit tayo ng aftermarket kagaya ng Jiren SF01. Balita ko meron na silang nilabas pang version 3. So anong kulay ang gusto mong pearl white? Yung parang standard version na bagong release? Hindi, yung fairings ang pearl white, tapos yung mag. Hindi ko pa alam kung red din siguro or blue. Tingnan natin kung ano yung maganda. Pero so far ba marami ng upgrades para dito sa V3? Para halos same din naman eh. Like yung mga suspension, yung preno, yung mags. May konti lang babaguhin sa likod, pero meron na rin silang available na bolt-on pang V3. Pero regarding sa mga ibang parts like sa engine, hindi ko pa sure kung pasok yung CVT set dahil nga naka-electronic CVT to. Okay, galing naman kay JBML9JW. Naniniwala ako na mas maganda ang performance ng disc brake sa likod, pero malaking bagay kasi sa akin ang handbrake. Kaya mas tip ko pa din ang V2. Hindi ako believe sa aftermarket na handbrake kasi. Pero sa specs, definitely mas maganda specs ng V3. Pero hindi ko ipagpapalit ang V2 ko dahil subok na subok ko na ito over 4 years and 5 months. Hindi ako pinahiya ng V2 until now. Hindi pa pumapalya. All stock. Pero syempre, when it comes to brakes, pinaka the best talaga yung disc brake. Kaya yun yung advantage ni V3. Pero aside from that, tsaka sa looks, perfect pa rin ang V2 para sa akin. Kung naka V2 ka, masaya ka sa kanya, hindi mo na kailangan mag-upgrade pa. Kasi halos hindi naman matatawag na upgrade yun eh. Parang nagpalit ka lang ng looks kung mag-V3 ka, from galing ka sa isang V2. In terms of handling, yung kung paano mo i-drive yung Aerox V2 tsaka Aerox V3, may difference ba? Yun nga kasi, sabi ko nga parang same bike lang naman sila. Pero kung stock to stock, yung front forks daw ni V3 ay medyo mas mataba na. Kaya mas na-improve yung handling niya. Pero hindi nakakalayo, halos same na maganda ang handling nilang dalawa. Or nilang tatlo. Mapapansin mo ba siya? Kung wala kang alam sa mga specs na yan at i-drive mo yung V2 and V3, mapapansin mo? Actually, hindi ko nga mapansin eh. Pares, halos V1, V2, V3 sa pakiramdam, pares lang para sa akin eh. Coming from an owner of V1, V2, and V3. Galing naman kay Where2HYD. Yung speedometer nag-a-adjust sa light settings. Angas. Tama, gaya ngayon, mapuno, naka-black siya. So mamaya pagka lumiwanag na, magiging white yung panel. Ang galing, para nakikita mo. Parang ganun na nga. Tsaka high-tech ang dating. Sumasabay siya rin sa environment. Ito naman galing kay Armando Jr. Villarias. 9853. Suggestion lang sa Yamaha. Sana yung mga incoming new motorcycles nila or new models, gawa nila separate battery pocket yung Y-Connect para hindi na matayan sa daan yung mga bumabiyahe. Ayun, yun nga yata issue ng V2. Ginagawa natin dyan, di ba? Tinatanggal natin yung Y-Connect. So, sana mga maayos nila yung issue ng Y-Connect na yan kasi makakalobat, malakas makalobat. Pero walang problema na to mga V3 na Aerox and NMAX kasi hiniwalay na nila. Hindi na siya nakakonect sa rekta sa battery, yung pinaka Y-Connect niya. Wala na siyang issue na ganun. So ito naman galing kay Shander Agudo. Patas naman ng shift button Sir Kenji kapag ahon at paslusong. Kung ganun kalakas engine brake niya. Salamat po. Congrats. Sa ating yung ahon. Malakas nga sa ahonan. Kayang-kaya. Pakyat ng Baguio, kayang-kaya to. Lakas sa ahon. Yung kagandahan may shift button, bali wala yung ahon sa kanya. So ito yung binabayaran mo kay Aerox B3 SP. Press mo lang yung shift button. Ang ganda ng hatak eh. Level 2 na. Tulin, tulin sa akyatan, kasi nakakapag downshift ka kahit nakagas ka pa. So para kang naka-paddle shift sa kotse. Ganun yung feeling sa kanya. So yun, after market down, kita-kita naman natin. Walang kahirap-hirap sa kanyang paahon na meron pa tayong back ride. Kaya sarap gamitin ito sa mga malalaki, sa mga tawid bundok, tawid kung sang bundok. Like kaya nun sa Baguio, kaya nun road, kaya makyat. Ang ganda. Para kang nakakapag downshift, parang nagiging siyang decambio or nag-emulate siya ng pagda-downshift sa mga manual clutch na motor, or para ka nagpalit ng mas magaan na bola, pwede push siya pa button. Gags! Sira ulo, buti nakahawak ako sa'yo. Ang bilis ng rebound, tumitilapon
So proven talaga, stock to stock, mas malakas tong V3. Maganda siya sa rektahan, arangkada, dahil sa kanyang electronic CVT. So kung kaya kang hilig mag-setup pagkarga, gusto mo all stock, panalo tong V3. Hindi ka maiiwanan sa mga may karga na V2. Basta light modification lang sila. Syempre kung heavy engine upgrade, ibang usapan na yun. Mga stage 1 upgrades, di magpapaiwan to sa stage 1. Kung V3, ganda ng hatak eh. Malaking tulong talaga yung YEC VT. So yan, ano masasabi mo pag walang lubak? Ganda, Walang no? lubak? Ito. Isa ko sa pansadang maganda pag maganda yung lubak. Ang masasabi ko lang talagang proven na talagang kailangan palitan ng suspension. Kahit duman tayo sa walang lubak, feeling ko nasa lubak tayo. Hindi totoo. At saka, alam mo, feeling ko, pagka kunyari gagamitin tong Aerox V3 as angkas or service na hatid sundo sa hindi mo naman kakilala, hindi mo misis, hindi mo kamag-anak na ayaw mo hawakan ka, maglagay kayo ng grab bar ba dito sa likod kasi wala siyang mahawakan. Meron sa lalim. Meron, pero masyado siyang makapal. Hindi siya ganun baka masira yung fairings mo sa sobrang kailangan mo talagang maghawak kasi sobrang matalbog siya. So, kailangan mo kumapit. Hindi siya relax driving form. Hindi siya relax para sa akin. Tingnan mo, sobrang matalbog siya for me. Kailangan ko talaga. Kanina, yung ka lang, muntik na ako lumipad dun Isa may parang humps doon sa tulay. Oo, na hindi naman ganun kataas yung humps nun. Kailangan palitan yung suspension. Medyo matigas talaga siya. And yung upuan, medyo comfortable naman siya in terms of pagka wala kang i-compare. Pero kung may i-compare ka, meron pang mas better. Yun lang naman masasabi ko. Pero ang vibration, all goods. Ang ride, ang arangkada, ang brakes, lahat all goods for me. Ayun, so sa akin napakasarap gamitin. Yun lang talaga din ang problema ko. Medyo nahilo ako dun sa nakakatalbog ng ulo ko. Ganun pala pag spirited riding, tas medyo maraming labak. Pero anyway, suspension, madaling gawa ng paraan. Pero yung performance, yung looks, yung handling, yun yung mahirap gawa ng paraan. At least, di ba? Konting himas-himas lang. Tsaka i-break in mo yung suspension, for sure. Gaganda yung pakiramdam. Pero yung seat, isa pa palang problema. Kung pwedeng palitan ng malambot na kagaya ng V2. Sana pasok yung seat ng V2, perfect na to. Tapos sa presyo niya, hindi naman sobrang mahal, no? Yung dati kasi na V2 na keyless, nasa nasa 149. So ngayon, 163. So konti lang naman ng tinaas. Para mga 15k lang. Pero napakaraming dinagdag. Kaya para sa akin, worth it. Sulit na sulit. Kung gusto mo ng Aerox V3 SP. Ngayon naman, kung tatanungin mo ako, kung standard or SP, alin ang mas sulit? Siyempre, mas sulit yung standard kasi mas mura at madali magpalit ng mga panggilid, ng mga engine upgrade kung gusto mo lagyan ng mga 232cc, yung pinakasagad na pwede pang touring, pwede pa rin naman siya. So, depende kung saan mo gagamitin. Pero kung gusto mo lang stay stock or stage 1 upgrade, di masyadong powerful na upgrade or simply kailangan mo na ng per service, dito ka na sa SP kasi pogi TFT pa lang, sobrang pogi na.